Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid ko sa AIPA, International Evangelical Church of Alabang. At ating po mga kasama sa aking ibang pangalan po. Welcome to Partners Prayer. Ito po ang ika-40 episode natin ngayon. Ngayon pong araw ay February 16, 2021. Ako pong inyong lingkod, Pastor Robert Cusare, ang membership pastor ng AICA, kasama ang ating kapatid na si Jojo Mahinan para sa ating Filipino Sign Language Interpretation para sa ating mga deaf community. Hello, deaf community. Magandang hapon. At mula po sa aking pamilya, mula po sa aking asawa si Maru, ay lubos kami bumabati sa inyo lahat ng magandang araw. Kamusta po ba kayo lahat dyan? Binabati po natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang dako, sa Muntinlupa, sa poblasyon proper, at sa housing sa Katarungan, Kutatan, Bayanan, Upang, Sukat, at Ayala, Alabang.
Ating po mga kapatid sa Las Piñas, TS Cruz, Pilar, Moonwalk, TF Resort, Pamplona, at Talon. Ganun din po mga kapatid natin sa Cavite, yung pong mga nasa Bacoor, Dasmariñas, Imus, Rosario, at mga kapatid natin sa Parañaque, sa Fort Estate, Remanville, at BF Homes. Binabati rin natin ang mga kapatid natin na nakatira sa Makati, Ortigas, Pasig, yung po mga taga Laguna, hindi natin yan kakalimutan. Nandiyan po yung mga taga South Plains at Catero Binyan, mga taga Quezon City, Manila, at lahat po na makasama natin sa FB live stream ng ating pong gawaing Partners in Prayer. Hindi po, ito po ika-43rd episode natin. Halos 11 buwan na tayo nagkakasama-sama at purihin ang Panginoon sa kanya pong pagnubay sa atin. Kaya tinatawagan ko na po kayong lahat, mag-join na po kayo, pumili po kayo ng inyong magandang pwesto, kaaya-aya, comfortable place in your house, and join us in worshiping, honoring the Lord, and giving Him our praises and prayers. We believe that the Lord hears our prayers. At muli po, ang ating pong Partners in Prayer ay pinapalolooban ng praises to God, short devotion, prayer for the pandemic, prayer for our focus family of the week, prayer for your request, at birthday greeting. Marahil Jo, ay alam niyo natin kung sino makasama natin ngayong hapon. Si Ruby Iris, sabi niya, praying with you, at naka-high five pa siya. Si Ate Melet Martin, good afternoon po. Hello Ate Melet, God bless you. Si Ate Lucy Kim, salamat sa iyo Ate Lucy. Puri ng Panginoon at nakasama kita namin ngayong hapon. Ang Pastor Buboy, magandang hapon, listening while driving. God bless Pastor Robert Cusari at Jojo Mahinan. Salamat Pastor Buboy sa pagbisita mo sa amin kanina at sa iyong pananalangin para sa aking pamilya. Mabuhay ka, ingat ka sa pagdadrive. Si Mary Grace Sianga is watching with you. At salamat at nakakasama ka namin ngayon. Ate Marie, good afternoon everyone, ang sabi niya. Si Jonalyn Toledo is watching with you. Kasama na rin natin ang isa sa mga deaf pastors natin, si Kuya Rafael Bongpa. Sabi niya, magandang hapon. Si Maki Marasigan mula sa Cavite, good afternoon, Pastor Robert Cusare, Jojo Mahinan, and all. Thank you, Maki. Ang Ate Susan ko, kasama ang Tatay Johnny ko. Good afternoon po, Pastor Robert at Brother Jojo, and to all viewers of PIP, praying hands in a heart. Yan. Salamat Ate Susan. Ate Susan, nasa Bacoor pa. Ang Pastor Raymond Mahinan ay kasama natin mula sa Maynila. Good afternoon with the heart. Ang kapatid na Chona, isa sa ating mga area shepherd at staff sa church. Sabi niya, watching. Salamat Ate Chona. Salamat sa mga kapatid na naunan nating makasama at tayo magtuloy-tuloy na. Binabati natin, of course, ang ating mga frontliners na patuloy na naglilingkod sa ating sa kalagitnaan pandemyang ito. At tunay na ang kanilang mga buhay ay kanilang inilaan upang tulungan ng mga kababayan natin sa kanilang pangailangang pisikal. Ito ay sa pangunguna ng ating mga doktor, Doc Iris Menjola Tanchuling, Doc Rosmin Baldido, Doc Giro Tanyoka, kasama na rin po ang aking pamangkin na si Doc Fidel Ballesteros. Ang ating pong mga nurses, si Meg Batino Castañeda sa Amerika, sina Nap at Tilpen Peña nasa Australia, si Radiology Technician Migi Abelgas, ang ating Medical Technologist Erica Bracewell Torres, at kasama rin natin ngayon si Jemima Pahutagana, isa pong pharmacist sa Generics Pharmacy. Ang ating pong mga media personalities, si DCMM Radio Staff Paulo Abelgas at ang Pastor Eddie Lucas ng DCRH.
Kasama ang ating Pastor Jimboy Bacolongan na nasa Bohol, bilang isa pong traffic enforcer. Ang ating Rizal, patuloy na naglilingkod sa kanyang bangkong pinapasukan, Land Bank of the Philippines, bilang bank manager. Ang ating Shari de la Peña at Teroda May del Mundo, nasa call center, BPO. Ang ating Noli, nasa Shell dyan sa SLEX. Si King Ann, nasa food industry. Ang ating President bilang Home Owners President na nag-aasikaso ng mga kapitbahay. Si Atika, ang ating finance officer, at Kuya Henry de Gracia, ang ating administrator, nag-aasikaso naman sa ating pangailangan sa simbahan at ng ating mga staff. Patuloy lang po kayo makisama sa atin kung hindi po kayo ng inyong pwesto sa inyong mga lugar at sama-sama tayong dumulog sa Panginoon. Pastors, sa pangunguna po ng ating senior pastor, Pastor Jonathan Pacadlas, ang kanyang may bahay, si Ate Marie, ang Pastor Buboy Espino, kasama si Ate Millie, ang ating bully, kasama mga era shepherds, Pastor Eddie Lucas, Pastor George Concepcion, at Ate Presi Alcantara, at Ate Chona Taha, kasama rin po ang Ate Carol Abelta. Binabati rin po natin ang ating mga deaf ministry pastors sa pangunguna ni Pastora Brenda at kanyang asawa, si Pastor Raymond Mahinan, ang Pastor Bong Taha at Ate Chona, kasama niya si Pastor Rick Bermeo at of course ang ating FSL interpreter na tuwing Tuesday kasama natin at nakikita natin masiglang ang kapatid na Jojo Mahina. Atid ko po rin sa inyo ang pagbati at pananalangin ng ating mga Board of Trustees sa pangunguna po ng ating Chairman, Tita Cathy Alvaro, ating pong Fiscal Ferdy Palafox, Engineer Bong Laurel, Kuya Kuya Butch Escobar, Ate Joy Benjola, Kuya Celso Garcia at Mamira Escobar. Muli po, welcome to our Partners in Prayer, 43rd edition. Kasama ko po ang kapatid na Jojo Mahinan. Palulooban po ang ating gawain ng Praise to God, short devotion, prayer for the pandemic, prayer for family of the week, prayer for your request, at birthday greeting. Kung meron pa tayong mga bagong kasama, Diyos, sa ating gawain, ay ating silang batiin at i-welcome sa ating palatuntunan. Kasama natin si Rosales Jesus, sabi niya, Amen, Amen. Salamat. Si Joby Escanyan, kasama natin sa panalangin. Welcome, Joby. Ang ating Merinoli, nandyan pa sa Shell SLEX at sabi niya, magandang hapon po. Magandang hapon din, Ate Merinol. Ang Ate Mili, talaga naman pong pinusuan tayo. Salamat, Ate Mili, sa pagpuso mo. Talagang nagpapasalamat kami sa buhay mo, sa patuloy mong pinapakita at inspirasyon sa amin. Bagamat kayo dumaan sa mga pagsubok, sunod-sunod ang mga namatay sa inyong pamilya, andiyan pa rin kayo, matatag na matatag at naglilingkod sa Panginoon. Thank you for being our inspiration. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga places. Nagpupuli tayo dahil tuloy-tuloy ang ating gawain sa PIP kahit kung may lockdown, kahit via internet lang. At salamat sa inyong patuloy na pagsangkilik, pakikisama sa amin upang gampanan ang gawain ito malapit sa puso ng Diyos, ang pananalangin. Ipapasalamat din tayo sa patuloy na gawain na nagaganap sa ating simbahan. Kung nga pong PIP tuwing Tuesday, meron po tayong Zoom prayer meeting, devotion and prayer, children's hour, Bible study, music from the heart, worship service, Sunday school, deaf community worship. Patuloy namin kayong pinapasalamatan, mga kapatid ko sa AICA at mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating simbahan at binigay ng ikapo ng Panginoon at ng inyong pong mga kaloob. At dahil po dyan, nakakapagpatuloy tayo sa gawain. Patuloy lamang po tayo maging tapat at alam po natin na ang biyaya ng Panginoon ay dadaloy sa ating lahat. Muli, maraming salamat kay Pastor Buboy na dumalaw sa aking pamilya dito sa aming bahay kanina.
Meron tayong mga pictures niya na kung mapapakita ni Jojo ay kita po nyo dumating ang Pastor Buboy sa aming bahay kanina. Pinanalangin kami ng Pastor Buboy at pinanalangin niyo po ang aking anak na naghahanap ng trabaho. Purihin ng Panginoon. Yan, tapos po meron kaming selfie, may heart pa. Thank you, Pastor Buboy, mabuhay ka. Ingat ka sa pagdadrive. At sa ikalawang pagkakataon, nais natin banggitin ang praises ni Pastor Eddie Lucas binigyan ng pabor ng Panginoon sa kanyang anak na magkaroon muli ng 2 years working visa at regular working schedule sa Singapore. Ito ay malaking pagpapala para sa pamilya ni Edward at sa buong pamilya ng mga Lucas. Praises natin mula kila Kuya Ricky at Ate Brenda sa patuloy na paggamit sa kanila ng Panginoon sa lumalagong gawain ng Silver Crest. Ang Ate Irene ay patuloy nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa kanyang pamilya at nagkaroon pa po ng repeat orders ang kanila pong tupad program na mga sombrero. Kaya po tuwang-tuwa ang pamilya niya. Sinangkilik ng Diyos ang kanilang kabuhayan. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay umawit. Meron pong magandang awit na inihanda sa atin ang Kuya Jojo. Talaga pong timing sa buwan ng mga puso, buwan ng pag-ibig, unending love sa atin ng Panginoon. There's no silver
Amen. Salamat sa napakagandang awit na yun. Unending love, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay walang katapusan. Kung kaya patuloy po natin i-alay sa kanyang ating mga buhay, magtiwala tayo sa kanyang kabutihan. Tayo po saglit na manalangin. Pagkilang Diyos, aming Ama, maraming salamat sa inyo pong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa isang araw na naman at sa katawan na binigyan mo sa amin upang magkaroon ng partners in prayer. Kasama ko po ang iyong mga anak nasa iba't ibang lugar ng kanilang mga tahanan. Iyo po silang gabayan at bisitahin sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat ako sa kanilang mga buhay at kanilang commitment sa inyo. Kami po ay sama-samang dumudulog sa inyo. Hindi po kaming pakalinisin, gawin mo kaming karapat-dapat sa amin pong pananalangin. At tunay Panginoon na magipong kapuri-puri sa iyo ang mga sandaling ito. So, bendisyonan mo kaming lahat, ang aming mga internet, ang aming mga gadget, ang aming pong mga kanya-kanyang pamilya. At ito po ang aming samod na namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, welcome sa ating Partners in Prayer. Ito po ang ating 43rd edition ng ating pong gawain. Sa hapon po ito, para magbigay ng ating devotion at prayer sa pandemic, makasama po natin ang ating dating pastor sa AICA, sa pong mabuting kaibigan, masarap magluto, ang Pastor Daniel Silvio ng Destiny Church. Magandang hapon, Pastor. Magandang hapon, Jojo. At sa lahat ng mga taga-AICA na naka-tune in, nanonood sa Facebook Live, magandang hapon po sa pong aking kaligayahan at karangalan na kayo ay makasama sa hapon ito sa pananalangin at pagdulog sa Panginoon. Praise God, Pastor Dan, at inyo kaming napaundakan sa tanghaling ito para sa ating gawain sa VIP. Alam niyo po si Pastor Dan na hindi iba sa atin, kung siya ay kasama natin sa Church AICA, ay regular siyang dumadalo sa VIP. Kaya ilang beses ko na rin po siyang inunyan, hindi lang po na bibigyan ng pagkakataon. Pero ngayon po, talagang andyan siya, live na live, at matiglang-matigla. Talagang na-miss ko yung magandang ngiti ng Pastor Dan na lumalabas po yung simple sa kanyang pisngi. Alam po niyo, sinabi ko kayo na masarap mag-minuto si Pastor Dan eh. Pastor Dan, kwento mo nga sa akin itong negosyo mong nabuo nitong pandemic, ang iyong miracle fast. Well, I believe it's from the Lord, no? And even yung presence ko ngayon na makasama kayo ay talagang itinakda ng Panginoon dahil kahapon merong mga gustong mag-order. So may 3 ko dapat na order and biglang nag-cancel because kung natuloy yun, hindi niyo ako makakasama ngayon dahil busy ako sa kusina sigurado. No, praise God for that business, no. Yun ay sa kanya kaya sa kabila ng yun nga may cancel, still narito tayo, nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon, no. Simula nung July 2020 up to now, working good naman po. Ngayong pagpasok ng 2021 medyo nalungkot ako nung walang nagiging order na pumasok after ng New Year. Yung 24, December 24, December 31, halos 16 hours akong nasa kusina. Hindi pa kasama yung day, yung night prior to that. No? So kaya ang daming order during that time. And nung pumasok, nung after nung January 1, wala na yung weekdays, puro weekends na lang. Saturday, Sunday. But when I look at dun sa number at yung amount na order, parehas pa rin nung bago mag New Year and Christmas. And I praise God for that. Nga po, by the way, para po sa kalaman nyo na rin po, Pastor, lumipat kami ng bahay, pero nasa loob pa rin kami ng BF. Dito pa rin kami sa BF Resort. Dito na lang kami sa area ng Gloria Diaz, wherein kung saan nakapwesto ang maraming kainan because we're planning to set up yung garage na magkaroon ng physical na talaga na resto or dine-in. Kaya lang for some reason na
nagkaroon ng bagong variant. So medyo naging hesitant kami to start that, no? So praise God, maganda yung takbo naman ng business kahit na naka-online lang, kahit na patawag-tawag lang yung mga customer. So hindi naman po nawawala ang aming customer. So mabuti po talaga ang Panginoon. Praise God. Maraming salamat po. And I believe it's because of our prayer and your prayer, praying for everyone, no, sa lahat ng mga may negosyo, sa lahat ng mga kapatiran sa body of Christ, no. And then I thank you all for that. Thank you, Aika. Thank you for all the pastors. Thank you for PIP na patuloy na nag-intercede at nananalangin para sa lahat. And then that's why I am grateful, no, na maanyayahan, no, at maging kasama nyo sa oras na ito para manalangin. Praise the Lord, Pastor Dan. Salamat sa update, sa kwento. Gilutom tuloy ako, kami ni Jojo. Hindi ko man ginamit hindi ang luto muna yan. Hindi po, Pastor Dan, pagpalain mo kami sa iyong mensahe at pananalangin sa amin o sa ating lahat ngayong hapon. So, take it away, Pastor Dan. God bless you. Bless us with your message. Okay, sige po. So bago po tayo dumulog sa pananalangin, meron lang po akong ilang palata na nais na ibahagi sa bawat isa po sa atin. Alam ko mahalaga na sa ating pagdulog sa pananalangin, tayo ay makapakinig o makabasa ng salita ng Panginoon so that we can have this confidence in approaching Him. Na tayo ay dudulog, hindi lamang basta makapagsabi ng mga kahilingan natin, bagkus dahil sa pakinig natin o pagbasa pag-meditate ng salita ng Panginoon, tayo po ay ma-encourage. Magkaroon tayo ng lakas ng loob at magkaroon ng pananampalataya sa ating paglapit sa pananalangin. So, ngayong hapon po ito ay nais kong ibahagi sa ating lahat ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Romans chapter 13, verse 11. Ang sabi po rito, "Owe nothing to anyone except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law." Okay? So, sabi ron, simple lang. Pag tinignan natin ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kaopisina, ang ating mga katrabaho, kaeskwela, at ang mga tao sa paligid natin, sabi ron owe nothing to anyone except to love. Tingnan daw natin na parang tayo ay merong pagkakautang sa kanila at walang iba yung kundi ang pag-ibig. Natingnan natin sila na may pag-ibig. Kanina po, habang nag-iisip na ako, ano kaya ang maibabahagi ko sa devotion? And then, umaga ako taga-bukas ng gate sa aking may bahay dahil siya ay papasok sa trabaho. So, inilalabas niya yung sasakyan. And nung siya ay lalabas, merong paparating na nagbabike. At nung nakat niya yung nagbabike, napatigil ng konti, and then ang sama ng tingin sa akin dahil ako yung nagbukas ng gate at ako yung supposed to be nagsasabi kung lalabas na o hindi. So, siguro ganun ang tingin niya, ang sama ng tingin niya sa akin. And sabi ko, bakit ang sama ng tingin niya sa akin? And then, when I open yung Bible, meditate Lord, but ito yung sinabi niya, owe nothing to anyone except to love one another. When we come to this hour, asking for prayer, asking for petitions to the Lord, to pray for our government, to our leaders, to the people who got sick by COVID, to the frontliners, sana hindi po dahil obligasyon lang. Sana po ito ay dahil sa ating pag-ibig sa kanila. Dahil minamahal natin sila. Na kung paano minahal tayo ng Panginoon, that He's willing, na ibigay niya yung kanyang buhay, ang Diyos Ama, ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin, because walang iba kundi mahal niya tayo. Sana ganun din tayo. Na the reason why itong oras na ito, na supposed to be yung iba sa atin, siguro ito yung time to take a nap, ipinagkaloob natin, not because it is our obligation. Hindi dahil lang sa programa, kundi dahil sa pag-ibig natin. Una, sa Panginoon, at pangalawa, sa ating kapwa.
Opo. Dahil yun doon, sabi ng ano, it is the fulfillment of the law. No? Na ang pag-ibig ang siyang tanging dahilan. So kaya ngayong hapong ito, sa ating pong pagdulog sa Panginoon, sa ating pag-intercede, no? Sa ating, para sa ating bansa, sa ating kababayan, una sa lahat, ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig natin sa kanila. At pag-ibig natin sa ating Panginoon. Alam natin na ang Diyos ang umiibig sa atin. Una, while we are still sinners, God loves us. And the waiting, ganun din sa mga tao sa paligid. So kaya po, sarap, no, na gawin ang isang bagay na hindi napipilitan lamang, kundi dahil sa pag-ibig. Ngayong buong ito yung tinatawag nilang love month, no? Na kaya pinag-uusapan natin ang pag-ibig. Sana hindi lamang ngayong buwan, hindi lamang ngayong araw, kundi sa bawat araw ng ating buhay. The only reason, no, na ating pong ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin is because of love. At ang sabi ng Biblia, no, sa Hebrews, sa 1 Corinthians, sabi ron, these things, no, will remain, faith, hope, and love. But the greatest is love. Kaya wala nang ibang higit pa at sasarap pa na ang pag-ibig ang siyang tanging dahilan. And then with that, I'm sure, and I believe, no, na hindi tayo magsasawang gawin ng mga bagay na ginagawa natin para sa ating kapwa, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating bansa. Anumang negatibo ang dumating sa atin na balita, hindi tayo magsasawa. Dahil sabi, love never gives up. Hindi ito bumibigay. Kaya hindi tumitigil. Makulit ang pag-ibig. Makulit ang ating pananalangin dahil mahal natin. Dahil ang dahilan ay mahal natin ang ating bayan, mahal natin ang ating mga kababayan. Hindi po, maraming salamat po sa oportunidad na ibahagi sa inyo ang isang talata o isang salita ng Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng encouragement, magpapatuloy na magbigay sa atin ng encouragement upang tayo ay lumapit at lumulog sa ating Panginoon. So tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, muli po kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin upang muling dumulog sa iyo sa panalangin. Lord, una po sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, para po sa aming Presidente, Panginoon, kay President Duterte. Lord, we pray, Panginoon, that you continually anoint him. Lord, we believe that you are the one, Lord God, na nag sa kanya, Panginoon, para sa posisyong yan. Lord, aming dalangin, Panginoon, na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan. Ingatan, Panginoon, sa araw-araw, ilayo sa lahat ng kapahamakan at anuman pong sakit at karamdaman na meron siya, Panginoon, ay patuloy mo nga po, Lord God, na siya ay pagalingin, Lord God, sustain, Panginoon, Lord, yung strength niya, palakasin mo, Panginoon, physically, Lord God, at patuloy, Lord God, na ikaw, Panginoon, nang kumilos sa kanyang buhay. Maging sa kanyang buong pamilya, patuloy mong punuin ng pag-ibig ang kanyang sambahayan, Panginoon. Unite sila, Lord God. Lord, maging Panginoon ang mga cabinet members, Lord God, na nakapalibot sa kanya. Lord, we pray, Lord God, that you will going to guide them, you will going to instruct them, Lord God, and Lord, we pray, Lord God, for a heart, Lord God, that is willing, Panginoon, to follow and obey after you, Panginoon. Lord, maraming salamat po, maging Panginoon sa iba't ibang sangay at departamento, Panginoon, ng gobyerno, Panginoon, ay patuloy mo nga pong gamitin, Lord God, so that our mga kababayan, Panginoon, Lord God, ay maakay, Lord God, magabayan, Panginoon, ng gobyerno ito, patungo po sa landasin na nais mo, Panginoon. Patungo po, Panginoon, Lord God, sa plano mo, Lord God. Lord, gayon din naman, Panginoon, ay patuloy din po namin sa iyong tinataas, Lord God, maging, Panginoon, ang LGUs and different, Lord God, na departments, Lord, na nag-handle, Panginoon, in tackling, Lord God, in battling, Lord God, this pandemic, Panginoon. Lord, we pray for the wisdom that comes from you, the guidance, Lord God, that comes from you, Lord. We pray that unite them, Lord God, pagkaisahin mo sila, Panginoon,
sa isang layunin, Panginoon, na ang mga mamayan ng bansang Pilipinas ay mailayo, Panginoon, sa anumang sakit at karamdaman, or maging, Lord God, particularly dito po sa COVID-19, Panginoon. Lord, even the handling, Lord God, ng mga news report, Lord God, yung mga pinalalabas ng mga balita, Panginoon, Lord, we will submit them to you, Panginoon. Lord, amin pong dalangin, Lord God, maging Panginoon ang pag-handle, Panginoon, sa darating na vaccine, Panginoon, kung ang magiging distribution, Lord, maging ang pagbabiyahe, ang pagka-travel, Lord, make it all smooth, Panginoon. Lord, aming dalangin, walang masayang, Panginoon, na resources. Walang masayang na isang bottle, Panginoon, ng vaccine ay hindi masayang, Panginoon, as they travel, Lord, as they handle it, Lord God. Lord, amin dalangin, even, Lord God, yung mga magre-receive nito, mga mamamayan, Panginoon, Lord, ay magkaroon ng tiwala, Panginoon, sa mga administer, Lord God, ng vaccination process, Panginoon, Lord. And even, God, itong vaccine na to, we submit it to you, Panginoon, Lord. Hayaan mo nga po, Panginoon, na ang bagay na ito ay maging kasangkapan mo para magbigay, Panginoon, Lord God, ng defense, ng protection, Panginoon, sa aming mga mamamayan, Lord. Kaya hindi naman, Lord God, dalangin din po namin, Panginoon, Lord, ang anuman po yung mga mag-take nito, Panginoon, Lord, na hindi po magkaroon ng masamang side effect, Panginoon, sa kanila pong mga physical na pangangatawan. Bagkus, Lord God, ay mangyari po, Panginoon, ang purpose ng vaccine na ito sa kanila pong buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At ganyan din naman, Lord, dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, at patuloy na itinataas, Panginoon, ang mga frontliners, Lord God, ang mga doctors, ang mga nurses, Lord God, even the people, Lord God, who work, Lord God, in different hospitals, clinics, Lord God, Lord, even, Lord God, yung mga nasa isolation facilities, Lord God, Lord, these people, Lord God, na sa kabila, Panginoon, ng delikadong sitwasyon, delikadong kalagayan, Panginoon, ay nagpatuloy na nagbibigay ng serbisyo, Lord God, sa mga mamamayang Pilipino, Lord, aming dalangin, Lord God, that you cover them, Lord God, with your protection. Cover them with your blood, Panginoon. At sila po, Panginoon, ay mailayo sa lahat, Panginoon, ng anumang, Panginoon, negatibo, Panginoon, na pagkahawa, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon. Lord, even their families, Lord God, protect them. We pray, Lord God, for blessings upon their family, upon their life, Panginoon. Lord, maging yung mga nasa primary, Lord God, mga essentials na ng mga pangangailangan, nasa mga oras na ito, Panginoon, ay patuloy na nagtatrabaho, Lord God. Lord, nagbibigay serbisyo. Lord, ingatan mo po sila, Panginoon. And we pray, Lord God, for our economy, Lord God, to be back, Lord God, hindi man po 100% restore, Lord. We pray that it will become healthy, Panginoon, that more and more, Lord God, people will going to trust, Lord God, to conduct business, Lord God, to go back, Lord God, to their job, Lord, at na masiguro, Panginoon, na sila ay protektado, Panginoon, that you will continue to remind them, Lord God, dun sa basic healthcare protocol, Panginoon, ay sumunod ang lahat ng tao na lalabas ng kanilang mabahay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ng mga frontliners na ito, Panginoon. At gayon din naman, Lord God, ay patuloy dito namin sa iyo, Panginoon, dinadalangin, Lord God, at itinataas, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na samahan, Lord God, ang mga taong ito, Panginoon, Lord God. Lord, even, Panginoon, mga pasyente right now na meron po, Panginoon, mga nasa mga hospitals, Lord God, Lord, we are seeing figures, Panginoon, Lord God, that more than 1,000 again, Lord God, ang mga tao, Panginoon, na nagkakaroon ng COVID sa Pilipinas, Lord, we pray, Panginoon, na patuloy mo silang pagalingin, Lord God, Lord, na magkakaroon ng maramihang paggaling, Panginoon, ng mga may sakit ng COVID, Panginoon. Those who are in the ICUs, we're going to go out, Lord God, and be restored their strength, Lord God. And even, Lord, right now, sinasaway namin sa pangalan ni Jesus, ang bagong variant na kumakalat na sinasabing mabilis makahawa in Jesus' name. Lord, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang kikilos at pipigilan, Lord God, ang virus na ito, Panginoon. And we pray for all the Filipino people, Panginoon, who, Panginoon, are
yung mga Panginoon, natatakot Panginoon na magpa-test, Lord God, even kung meron silang mga nararamdaman, Lord, at hindi nagdideklara ng tama, Lord God, sa kanilang mga health status, Lord, I pray for every Filipino, Lord God, na maging honest, maging tapat, Panginoon, when it comes, Lord God, to declaring, Lord God, yung kanilang mga health status, Panginoon, when they come out and when they go out, Lord God, sa mga public places, Panginoon. Lord, maraming salamat po. That even though, Lord God, ganito po ang nangyayari in times of pandemic, you are the God who sits at your throne, Panginoon. You are still in control, Panginoon. At hayaan mo nga po, Panginoon, na lahat ng nakakapakinig, Panginoon, sa mga gawain katulad nito, Panginoon, na ginagawa, Lord God, ng partners in prayers, Lord God, ng AICA, Lord God, maging Panginoon ng mga iba't ibang mga gawain ng lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, around the Philippines and around the world, Panginoon. Lord, hayaan mo nga po that these online prayers, online gatherings, online worship service, Lord God, ay magbigay po ng kalakasan, magpalago ng pananampalataya, magpatatag sa bawat isa ng makakapakinig at makapanood. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. We believe, God, that you heard our prayers, Panginoon, narinig mo po, and you are, Lord God, in your throne, Panginoon. We believe that you are going, Lord God, to answer this prayer, Panginoon. For we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat. Amen. Salamat, Pastor Dan. At alam ko na magkakasama pa tayo sa iba pang mga pagkakataon. Buhay ka at patuloy na pagpalain ng Diyos ang ministeryong pinagkatiwalaan. Maraming salamat din po at pagpalain din po kayong lahat sa AICA. Bago tayo dumako sa ating mga pananalangin, ay tumingin tayong muli sa ating mga kasama, kanilang mga reaksyon at mga amen sa mga naunan na nating mga ginawa sa ating gawa, sa ating program. Si Lerma Pornobe, sabi niya, good afternoon po, Pastor, pwede po bang humingi ng prayer kasi po may cancer stage po ako sa aking po ako sa esophageal. Yun. Okay, sige po, Ate Lerma, kasama po kayo talaga sa aming panalangin. Yan ay director si Ate Marilyn Quinones. Si Ate Mili, sabi sa biyaya ng Diyos po, salamat po sa inyong mga panalangin. So, Ate Mili. Ding Biloso, sabi niya, ay panalangin din. Praying hands. Si Rosales Jesus, Robert Cosare, amen. Salamat, kapatid na Jesus. Si Ate Miriam Romaldo, Pastor Robert, pray mo po si Renee, sobrang daw sakit yan, at LBM, kanina, madaling araw. Thank po, yes po, nag-text sa akin, at tama po natin si Kuya Renee, kaya na lang. At kayo rin po, Ate Miriam. Pamela Karaan, good afternoon, ang sabi niya. Annalyn Sapungan, isang puso, tayo na naman ay pinusuan. Salamat, Annalyn. Si Remy Romualdo, pinusuan din tayo. Kapatid na Remy, aming dalangin ang pagbuti ng iyong katawan. Si Ate Risa Batoon, magandang hapon po sa lahat. Kanyang bati sa atin. Ang Pastor Buboy, donating heart para sa love life ni Jojo at may kasamang tawa. Sabi ni Ate Lerma muli, Lord, sana po pagalingin niyo na ako in Jesus' name. Amen. Yes, in Jesus' name, Ate Lerma. Muli, pinusuan tayo ni Maki Marasigan. Salamat, Maki, sa iyong pag-ibig. Ganun din, si Mary Grace nga, isang pusong pulang-pula. Si Ate Marites Ate Budan ay kasama natin sa panalangin.
Si Ate Nilda Alinio, kasama rin natin sa ating pananalangin. Tatlong praying hands ang kanyang pinadala sa atin. Si Maria Rowena Escalante, kasama natin sa pananalangin ngayong hapon. Hello, Ate Maria Rowena. Ang Mami Pat pala po, ang ating mga original na frontliner ng PIP. Mami Pat, Desert PIP Day, ang sabi niya, miss you, Pastor Dan. Yes, na-miss na ni Mami Pat si Pastor Dan. Romel Cayetano, kasama natin sa pananalangin ngayong hapon. Si Jonalyn Toledo, amen, praying hands with the heart. Si Ate Melita Martin, amen, ang sabi niya. Amen. Salamat sa mga nag-react at sumama sa ating panalangin. Tayo po ngayon dumako sa ating Focus Family Prayer at makakasama po natin patuling pamilya, si Manny Rax Escobar, si Kuya June Eleuterio Escobar, kasama ang kanyang may bahay, si Carmela at si Matthew, kanilang anak. At si Mark and Cristel Escobar. Tayo po saglit na dumulog sa Panginoon, tayo po ipanalangin. Panginoon, namin pong dinudulog sa iyo ang aming Focus Family of the Week. In prayer, sila Mami Rax, Kuya June, si Carmela, Matthew, si Mark and Cristel Escobar. Salamat po sa pamilyang ito. Salamat sa kanilang pagiging bahagi ng aming simbahan sa iyo. Aming dalangin ng patuloy na paglago ng kanilang buhay spiritual at patuloy na pagbuti at pagtinam ng kanila pong buhay. Hindi lamang po physical, kundi financial at emotional. Hindi silang tulungan sa lahat ng kanilang ginagawa. Kung saan man meron silang karamdaman, sila ipagalingin mo. Kung saan meron silang mga alalahanin sa buhay, sila itulungan mo. Kung saan nangangailangan sila ng mga katalinuhan sa mga pagdesisyon nila sa buhay, sila, Panginoon, ay samahan mo at magtagumpay sila lahat ng aspeto ng Panginoon. Salamat, O Diyos, na mahal mo mga pamilyang ito at patuloy mo silang papatubayan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So patuloy na po tayo sa ating panalangin. Samahan po ninyo ako saan man kayo naroroon at nawa ay madama natin ang presensya ng Diyos bilang magkakapatid sa Panginoon na nagdarasal ng sama-sama. Sabi nga sa Biblia, whatever you agree on earth will be done in heaven. At babasahin ko po ang mga prayer requests at sa katahimikan po ng inyong lugar ay mag-agree po kayo sa akin sa panalangin. Panalangin po natin ang mga kapatiran natin na may sakit at ipapagamot, maaaring nasa bahay o nasa ospital. Ang Manny Rax Escobar, Kuya Ray Ruiz, Tita Cathy Alvaro, Tita Banji Del Mundo, Josie Ayo, Asiya Kapili, Kat Bailon, Dayan Aquino, Ramon Batino, Jerry Obial, Gina Rivera, Miriam Romaldo, Remy Romualdo, at mga kaibigan natin na sila Monsing at Bernard Villaluz, Mateo Lee, Inang Dosha Season, Connie Bailon, Gina Cobarugias, at Marita Carag. Panalangin natin ang ating mga frontliners na binanggit natin kanina. Ating dalangin ang mga ICAP frontliners na ito na ingatan ng Panginoon sa kanilang paglilingkod sa ating kalagitnaan sa pandemya. Isa pong prayer request ang pinahatid ni Pastor George Concepcion, pamangkin natin ng ipanalangin natin ang kanyang pamangkin, si Manny Asituria, nasa Tarlac po, at siya ay patuloy na abutin ng Diyos at siya ay gumaling. Patuloy natin ipanalangin ang mabuting kalusugan ng ating senior pastor, Pastor Jonathan Patadlas. Daw ang kagalingan ng Panginoon ay mapasa kanya. Ipanalangin po natin ang pamilya ni Ate Eunice Tunjala, ang hipag po niya na si Maridic Baclor na ilang buwan na rin natin pong pinapanalangin dahil sa kanyang sakit na cancer,
ay pumanaw na po noong linggo, February 14. Ating pong panalangin ang kaaliwan sa kanilang buhay at patuloy na karatagan ng pananampalataya sa kalagitnaan ng pagdalamhati nito. Patuloy nating ipanalangin ang Mansenon, Nolasco family, tibay at kalakasang espiritual sa kanila kung meron mga pagsubok. Panalangin natin si Joby Escania na yung kanya pong kapatid na nakulong sa probinsya ay makalaya. Patuloy po natin ipanalangin ang aking mga kaibigan na pinangungunahan sa prayer and devotion, ang Puwak Kim family. Sila po ang magkakapatid Anita, Lucy, Mary at Gloria at mga pamangkin sina Antonio, Cheryl, Barney at Fiona. Padalangin natin ang kanilang paglago espiritual, kaligtasan sa anumang karamdaman, at provisyon ng Diyos sa lahat ng kanilang pangangailangan. Nawa ay patuloy lang madama ang pag-ibig ng kanilang pamilya. Purihin ng Panginoon at si kapatid na Daisy Batas kasama ang kanyang mga anak ay dumating na sa Maynila. Sila ngayon ay nasa Buli. Ating dalangin ang provision ng kanilang ng Panginoon sa kapatid na Daisy na manganganak ngayong Marso. May request po from Kat Bailon, daughter of Kuya Ricky and Ate Brenda, for healing po sa kanyang asthma at allergic rhinitis. May request po ng kapatid na Chona, spiritual growth sa lahat ng mga kapatid sa kubang at kasapatan sa pang-araw-araw na pangailangan ng bawat pamilya. Kailangan po din natin ang kapatid na Chona sa pagpapagaling ng kanyang karamdaman o ay nasa mabuti siyang kalusugan. Patuloy natin ipanalangin ang kapatid na JB Plato. Siya po ay nagpapagaling sa kanyang kinamong bukol sa kanyang liver. Nawa po ay maging maayos ang resulta ng kanyang pagpapagamot. Prayer po para sa anak kong si Maru na magkaroon po siya ng trabaho. May mga kumpanya na po na nag-interview sa kanya na ay makamit niya ang pabor ng Panginoon para siya ay magkaroon ng trabaho. Panalangin po natin ang bawat pamilya ng AICA, kaligtasan po mula sa COVID-19. Panalangin po natin ang matatag na hanap buhay para sa lahat, patuloy na employment at magandang kalagayan ng mga negosyo. Panalangin din natin ang kapatid na mga naghahanap ng trabaho tulad ni Joan Acosta, April Ako, Jover Comendador. Ipanalangin natin ang Pahutagana Farm ni na Kuya Bel at Ate Nipa Pahutagana. Naapektuhan po sila ng ang kanila pong mga binibig na baboy. Naapektuhan po ng lumalaganap na African swine flu. Nawa po ay makabawi sila sa ganito pong sitwasyon. At mula po kay Ate Risa Batoon, ipanalangin po natin sa kanilang kumpanya, ang SBI Global, isang BPO company na maging ratag para tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho. Nawa iligtas tayong lahat ng Panginoon sa pandemic na ito. Ipanalangin natin ang paglago espiritual ng bawat miyembro ng AICA family. Nawa bawat isa ay maging consistent sa pagbabasa ng Biblia, pananambahang pamilinggo at pananalangin sa lahat ng bagay. Panalangin natin ang pagkakaroon ng tamang vaccine para sa COVID-19 sa Pilipinas at alam naman po natin na medyo nagkaroon ng delay sa delivery ng mga vaccine. Nawa ito po ay bigyan na ng solusyon sa lalong madaling panahon ay maging maayos ang proseso ng pagdating ng vaccine at distribution nito. Tumaas din nawa ang antas ng pagtitiwala ng mga tao ay magpabaksin. Panalangin po natin ang pamilya nila Kuya Jing at Ate Cynthia Cervantes. Nawa ang patnubay ng Panginoon ay sa mga kanila na iiwas sila sa anumang gawa ng away. Gabayan ang bawat pamilya, anak nila na sina Carlo at Elaine, PJ
Jay at Christine, Tonto na Trafi, at ang mga apo na sila Midi, Marga at Joaquin. Panalangin din natin ang kanilang ina na si Nanay Tina. Ipanalangin natin ang patuloy na paggaling ni Joyce na Aton. Ipanalangin natin ang prayer request ni Ate Imelda Manalili. Prayer para sa kanyang asawa na si Kuya Lito, kagalingan mula sa mataas na sugar, at pag-iingat ng Diyos sa kanyang trabaho bilang ipanalangin natin ang pamilya nila Kuya Jun Mirador, Janet Navoa at Gloria Midiana para sa patuloy na paggabay at katapatan ng Diyos sa kanilang pamilya, sa kanilang pangailangan sa kasalukuyan. May request ni Ate Noli para sa kanyang kalusugan, nawa ay makontrol ang kanyang sugar. At ipanalangin din natin patuloy ang kanyang kapatid na si Kuya Mateo Lee na naoperahan sa kidney, nawa ay siya ay patuloy na gumaling. Panalangin natin si Ate Susan, kagalingan ng panakit ng kanyang tuhod. Pre-request mula kay kapatid na Jojo Mahinan, kagalingan para sa kanyang lola Adelaida Isidro. Sumasakit ang kanyang balakang dahil sa napaupo na bigla sa sahig. Ipanalangin natin si Imelda Maesa at ang kanyang mga anak na nasa Taipan, nawa maayos ang kanilang mga papeles. Patuloy rin natin ipanalangin ang prayer request ni Eko Gonzaga na ang kanyang mama Carol ay makauwi na sa Pilipinas, siya ay masundo at magkasama sila sa Australia. Panalangin din natin ang paboritong kumpanya ni Eko, ang G3 Athletic Apparel, na maging maunlad ang kanilang negosyo. Panalangin natin si Josh Rivera ng Kupang magkaroon ng bagong trabaho. Siya po ay nasa Oman. At mula po kay Doc Roslyn Balbido, prayer request po para sa kanyang kapatid na si Ate Sheila Iwa, healing from ovarian cancer. Panalangin po naming pamilya ang request namin ito para sa aming ama, si Agustin Cosare, na meron pong COPD, chronic obstructive pulmonary disease, na siya po ay pagalingin ng Panginoon. Ganun po ang aking kapatid na si Dr. Mimi Cosare, na mawala po ang kanyang pagkahilo at anxiety attack. Ngayon din po ang aking kapatid na si Ate Marcy, na meron pong ubong, nawa ay lahat sila ay gumaling sa biyaya ng Panginoon. Panalangin natin si Rodolfo David, isang deaf member natin na na-stroke at kasalukuyan ng papagaling. Kasama na rin po ang kapatid na Olive Binasa na na-stroke din, nawa ay sila ay pagalingin ng Panginoon. Panalangin natin si Janine David, anak ni Rodolfo, na gumaling din sa bukol sa kanyang dibdib. Patuloy natin ipanalangin ang deaf community. Alam natin na sila po ay mga vulnerable sector ng lipunan. Patuloy na provision ng Panginoon sa kanila. Bagamat sila ay may mga kapensanan, sila ay patuloy na ingatan ng Panginoon at ayudahan sa lahat ng kanilang pangailangan. Bilangan natin si Peter Ferrer, Elaine Pineda, Mary Grace Yanga na na-stroke at masakit ang katawan at tuhod. Bigas po ni Mary Grace na siya ay patuloy na paggaling ng Panginoon. I-bless siya ng palakasan sa kabila ng kanyang sakit sa ulo, sa leeg at stroke na body sa left arm. Siya po ay paggalingin ng Panginoon. Kapatid na Lea David, meron din mong prayer request dahil sa masakit niyang ilong, ulo at pagsusuka. Ating panalangin na siya pagalingin ng Panginoon. Mula po sa kapatid na Joby Collado, panalangin natin ang kanyang kaibigan si Pete Lavoy na meron pong sakit na lung cancer. Patuloy natin ipanalangin ang prayer request si Kuya Henry de Villagracia para kay Ate Beth, patuloy na kagalingan ng kaliwang kamay. Ganun din po ang Nanay Olive Makatangay, mother ni Ate Beth de Villagracia, na pagalingin po sa kanyang karamdaman. Mula kay Pastor Raymond Mahinan, ating ipanalangin si Nanay Rosario Mahinan mula sa pananakit ng kanyang baby. Mula kay Ate Bing Mirador, ipanalangin po natin ang kalusugan ni Ate Janet Taboa. Ngayon pong araw ay Dialysis Day ni Kuya Ray Ruiz. Atin po siya ipanalangin sa kanyang session ngayong hapon at patuloy na provisyon ng Panginoon sa kanyang pong pangailangan. At kalakasan para kay Ate Malu na nag-aalaga.
May request mula po kay Kuya Israel Bombasi para sa nalalapit na board exams ng kanyang mga anak na si Michelle Kay para sa Medical Technology sa March at kay Mark Kevin sa larangan ng ECE, Electronics and Communications Engineering sa April naman. Patuloy na nang ipanalangin, may request ni Ate Marilyn Quiñones at kanina din po sinabi ng kapatid na Lerma Fornabe na patuloy siyang pagalingin ng Panginoon sa kanyang sakit na third stage cancer. May request po mula kay Ate Joy Caparos, include po sa prayer ang protection namin, sabi niya, at review ni Rap sa board exam sa Electrical Engineering sa April at ang application ni Micah sa kanyang medical schooling. Patuloy na naging panalangin ang pamilya ng kapatid na Mike Escobar, si Ami at si Mika, patuloy na pag-iingat ng Panginoon at mabuting kalusugan para sa kanila dahil sila po ay mga immunocompromised. Dalangin natin si Ami na nagkaroon po ng cyst sa kanyang ovary na pagalingin ng Panginoon. Padalangin po para sa kapatid na Remy Romualdo na nakakaranas po ng vertigo at persistent peer pressure na nagdudulot sa kanyang pagkahilo. Pero ngayon pong araw ay nag-text din siya na meron po siyang loose bowel movement. Kaya atin siyang ipanalangin na makarecover. Ipanalangin din natin ang dalawa pa niyang anak na si Ardos at Artres sa kanilang pag-aaral. At binabati natin ang kapatid na Remy Romualdo sa kanyang mataas na grado sa kanyang pag-aaral sa Bible School. Patuloy rin naging panalangin ang kagalingan ni Ate Miriam mula sa mataas na blood pressure. At prayer request po ni Ate Nimba Pahutagana for her children na magkaroon ng patuloy na direksyong binibigay ng Panginoon sa kanila at ito ay kanilang sundin. Specifically si Jem at si Jerry. Pray for God's protection for the entire family and for Janjan or Jaja to be blessed with talents that may glorify God. Panalangin natin ng Philippine Bible Society Ministry in the country dahil ito po ay gumagawa ng translation, production, distribution ng mga Bible nawa ay kahit sa pandemic ito ay maging matatag ang kanila pong ministry. Panalangin natin ng mga immunocompromised at mga vulnerable sector ng ating lipunan, yung po mga ages 15 below at 65 years old above, nawa ay iligtas sila ng Panginoon sa pandemic. Panalangin natin ng ating mga satellite pastors, Pastor Henry Corpus sa Lasam, Cagayan, at Pastor Jimboy Bacolongan sa Loon, Bohol. Gayon din ang ating mga missionaries na Darwin Mina nasa Cambodia at Aaron Redondo, Thailand. Nawa ay patuloy silang gamitin ng Panginoon sa isang makapangyarihang paraan na makapagdala ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Ang kanilang po pangailang bilang pamilya ay matugunan ng Panginoon at sila ay hindi magkulang. Ipanalangin natin ng mga businessmen ng AICA na pagpalain ng Diyos sa kanilang mga hanap buhay at makabangon sila sa epekto ng lockdown. Maging masagana ang kanilang mga kita. At atin na rin po isama ang prayer request ng mga business ng ilang pong kaibigan, ang DL Cervantes Construction Corporation, Just Davis Daughter House, Giorgio Jose Prince Avenue at Melody Benitez Catering and Mang Nix Roasters. Ngayon naging panalangin ang gawain ng Panginoon sa bawat simbahan sa buong Pilipinas, nawa ay magamit ang ating mga simbahan na magdala ng encouragement at mabubuting balita at tamang balita sa lahat ng talang nasasakupan. Panalangin natin ang mga simbahan na sa kasalukuyan ay sarado pa rin dahil sa takot sa pandemya, nawa ay ang kanila pong mga pangailangan ay magiging lalo na po yung mga pastor na struggle o namumroblema dahil sa lockdown. Ipanalangin natin ang ating mga board members para sa mga tamang desisyon na kanila pong ginagawa para sa mga plano ng simbahan. At ngayon po, para sa pananalangin natin sa mga manggagawa ng AICA ay patuloy nagsisikap para makapaglingkod sa atin. Patuloy po rin yung ipanalangin ang
mga pastor ng AICA, sa pangunguna po ni Pastor Jonathan Patadlas, Pastor Bubo Espino, Pastor Robert Cosare, Ate Mili Espino, ang ating mga DEP Ministry Pastors, Pastor Brenda at Raymond Mahinan, Pastor Rick Bermeo, Pastor Bong Taha, ang ating mga area shepherds, Bess Alcantara, Chona Taha, Pastor George Concepcion, at Ate Carol Abelga. Ang ating pong mga children's workers, sa pangunguna po ni Teacher Gina Rivera, kasama po sina Sara, Charmaine at Sergi Espino. Ang ating pong mga youth workers, Paulo Abelga at Joshua Cosare. Ang ating Celebrate Recovery Team, sa pangunguna ni Kuya Ricky at Ate Glenn Torres, kasama si Pastor Eddie. Ang ating media team, Mike Ko, Jojo Mahinan at Mikey Bulaño sa patuloy ng pag-aanda sa mga online streaming. Kasama na rin po natin ipanalangin ang ating mga admin staff sa pangunguna ni Kuya Henry Gracia, Ate Carol Abelgas, Tatay Johnny Ko, Bong at Chona Taha. Ang bawat isa po sa amin ay ingat ng Panginoon at magawa po namin ang lahat ng amin pong responsibilidad bilang mga manggagawa ng Panginoon. Kung meron pa tayong mga ilang prayer request, Jojo, ay ating ipakita at isama natin sa pananalangin. Mula po kay Suman Yadaw, please pray for my mother. Nawa ay ano man ang intindihin o alalahanin ng iyong nanay, Suman ay pagalingin ng Panginoon at i-provide lahat ng inyong pangailangan. Para po, mula po kay Ate Susan ko, continuous prayer po kay April na makatanggap na po sa work from home job. Yan. Nakikita kami, Ate Susan, na si April ay makatanggap na, ay matanggap na sa trabaho. At mula kay Maria Rowena Escalante, patuloy na panalangin ng pagpapagaling para sa kanya. Mula kay Nelly Manansala, good afternoon, have toothache, 2 weeks. Please pray for me, healing. Ayan, mula kay Nelly, panalangin natin ang kanyang sumasakit na ipin na gumaling na. Siya ay magdidawaan na sa kanyang buhay. Praise God sa mga prayers na yan, nawa ay tubili ng Panginoon ang lahat ng ating nilisan. At para sa ating mga birthday celebrants and wedding anniversary celebrants, ang nakaraang linggo ay birthday Ricardo Miguel Abilgat. Sa 18 po, si Robert Daniel Mediana at sa 19, si Ate Maribel T.B. Negracia. Wedding anniversary ko ng nakaraang linggo nila Kuya Junelo at Gina Batino at Arnel at Christina Ferdinand. Ating po silang saglit na ipanalangin. Sa kilang Diyos, aming Ama, salamat po sa aming mga celebrants dito, birthday and wedding anniversary. Aming dalangin ng kalambuhay na iyong pong pagpalain. Tulungan mo sila sa lahat ng kalampangailangan, tumago sila sa kanilang pananampalataya, at ano man ang naisin ng kanilang mga puso, ay magkaroon ng katuparan ayon sa iyong biyaya at sa iyong panahon. Naway maging masaya sila, maligaya, pati ang kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay, at lalo bang tumagtag ang kanilang pananampalataya sa iyo at ang kanila pong paglilingkod sa iyo. Nawa ay masumpungan mo silang laging tapat sa iyo at bigay mo ang lahat ng kanilang pangailangan. Kung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At para po sa mga paalala sa atin, ang ating pong Wednesday Zoom prayer meeting with Pastor Jonathan ay alas 5 ng hapon. Sa Thursday po, 3 p.m. ay meron tayo ng mga devotion and prayer with Pastor Buboy. At pagdating po ng Biyernes, meron po tayo Children's Hour with Teacher Sara and Sergi Espino ng alas 5 ng hapon. At pag Sabado po, alas 2 ng hapon, meron po tayong Bible study. At kasunod
Kasunod po nito ang ating pong worshiping God from the heart. Worshiping God through music from the heart. Yan. At paglinggo po, syempre, meron po tayong worship service, 9:30 ng umaga, sa pangunguna po ng ating Pastor Jonathan. At ang bawat isa po ay nakakasama rito sa ating FB Live po ito. Tapos pagkatapos po nito, may discussion time, pagkatapos ng worship, tapos po ay ang ating Sunday School, sa pangunguna po ni Teacher Gina. At bandang hapon po ay ang gawain po ng ating Deaf Ministry, ang kanila pong worship service, ang kanila pong Deaf Ministry Fellowship and Prayer. At ipinag-aanyaya ko rin po sa inyo ang gawain nila Pastor Buboy at Ate Mili, ang kapihan ni Kuya Pastor Buboy at Ate Mili. Siya nga ay Bully, Buboy at Mili. Yan, marami po tayong matutunan dyan. Po ay alas 5 ng hapon ng linggo. Paalala po sa lahat, ang ating pong mga health protocols ay ating pong sundin. Magsuot po ng face mask, face shield kapag lumalabas. At lagi pong maghuhugas ng kamay. Ang sabi nga po dyan ay, wow, wear face shield o observe distancing, and another W, wash your hands. At kung hindi na po naman kailangan, manatili lang tayo sa mga kanya-kanya nating bahay, lalo na po yung mga kung bawal pang lumabas. So, tayo po ay magtis-tis na po muna at hindi tayo mahawa sa pandemya. Meron ba tayong pahabol, Jo, na mga ilang comments or what bago tayo mag-closing prayer and benediction? Ayun, pahabol na panalangin ng Ate Susan, prayer din po sa brother ni Dionisio ko. Patuloy na paggaling. Yan. Kapatid ni Tatay Johnny ay paggalingin ng Panginoon. Jesus' name. Sabi ni Annalyn na tapungan, amen, na tatlong praying hands. Praying hands with Maki Marasigan. At thanks and amen, sabi ni Maria Rowena Escalan. Mary Grace Yana, sabi niya, amen. Joby Scanian, praying hands. Mary Grace Yana, thank you po, Pastor Robert and Jojo Vilahar. Lerma Pornabe, amen. Salamat, Lerma. At si Suman Yadav, amen. Si Rosales Jesus, amen. Salamat po, Pastor, sa prayer. God bless po, sabi ni Lermo. Ang kapatid Israel Bumbarasi, pare, salamat po sa prayers. Praying with you rin po. Salamat din po, Kuya Rael. Ekong, talaga pong praying hands siya. Salamat, Ekong. Amen, amen. Okay po, dumako na tayo sa ating closing prayer at benediction. Muli, Panginoon, maraming salamat sa hapong ito na binigay mo sa amin upang mapuri namin kayo, makapag-aral din ng salita. Salamat sa buhay ni Pastor Dan. Pagpalain mo siya sa kanyang gawain sa Bethel Church. Muli ang kanyang hanap buhay, negosyo, ang Miracle Path, restaurant. Aking dalangin na ito'y maging malago at marami pang tumangkilig sa kanila. Dalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng nakasama ko ngayong hapon, pagpalain mo kalang mga buhay, kalang mga pamilya, ang bawat mag-asawa, ang bawat mga anak, at lalo sigit ang kalang mga kabuhayan na maging sapat para sa lahat ng kalang pangailangan. Dalangin ko, O Diyos, na iligtas mo ang bawat isa sa COVID-19, maging malusog ang mga kalusugan ay maging mahuhusay, ang mga katawan ay tunay na maging matipuno, ang buhay spiritual ay maging masigla at malago, patuloy na nanalangin, patuloy na nagsisimba, patuloy na nagdarasal. Gawin mo ang bawat isa na pagpapala sa maraming tao, saan man sila na
dadako o dadali ng kanilang mga paa. Ang bawat hawakan ng mga kamay ay pagpalain po ninyo. Thank you, Lord, for your protection, provision, and for your perfection. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face to shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his hands on you and continue to give you peace now and forevermore. Amen and amen. Praise God. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga nakasama namin. Hindi po sa pangalan ni Pastor George, ni Kuya Jojo, Pastor John Silvio, at maging ang Pastor Tuboy, ating nasa backstage, ay nagpapasalamat po sa inyo lahat. Ilang parting words po, gusto ko po ulit-ulitin na the real focus of this pandemic is not the virus, but the victorious hand of God who is mighty to save. Para ang pagpapala ay makamit, manalangin tayong walang pati. Hindi po, God is on the throne. He is always in control, and He will always care for us. Keep safe, obey the authorities, stay healthy, stay at home. God bless us all. Magandang hapon po sa ating lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.